Mahirap ang buhay ngayon, kaya maraming mga bagay ang ginagawa natin para sa ating mga mahal sa buhay. Ikaw, isa ka ba sa lumalaban sa hirap ng buhay? Kung ganun mga kahuana tales ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Si Aling Rosa ay nasa edad 61, patuloy na nag-aalaga sa mga apo kahit may katandaan na. Sa tuwing bibili siya sa palengke, iba ang tingin ng mga tao sa kanya, lalo't ang sangsang ng amoy niya. Madalas ay naririnig niya ang mga bulong-bulungan ng ibang tindera at mga mamimili. Ngunit matyaga siyang magtulak ng kanyang kariton at hindi pinapansin ang mga alingawngaw. Naglalakad si Aling Rosa sa makipot na daan ng palengke, dala ang isang lumang kariton na punong-puno ng mga gulay at prutas. Halos lahat ng tao'y lumilingon sa kanya, may mga nagtatakip ng ilong at may mga umiiling habang minamaktol ang babae. Ang baho naman ni Aling Rosa. Nakakaawa nga pero di man lang mag-ayos ng sarili. Wika ng isang tendera sa tabi ng pwesto ng kamatis. Oo nga eh, siguro ni hindi yan naliligo. Diyos ko naman, nakakahawa kaya yang ganun. Dagdag pa ng isang mamimili habang hinahawakan ang panyo sa ilong. Patuloy lang si Aling Rosa, hindi alintana ang mga tingin at bulungan. Nakapokus siya sa pagkuha ng tamang gulay para sa ulam ng kanyang mga apo. Ang nasa isip lang niya ay kung paano niya palalakihin ang mga apo ng maayos kahit mahirap ang buhay. Ano ba yan? Pati mga gulay ko. Baka mapanghina rin pag hinawakan pa niyan. Sabi ng tindera ng sitaw na may bahagyang pag-irap. Hayaan mo na ate. Siguro matanda na talaga yan at wala nang mag-alaga. Sabi ng isang lalaking nagtitinda ng kamote. Pero ang ilan sa kanila ay tila naaawa rin sa matanda. Kawawa naman talaga si Aling Rosa. Bulong ng isa pang tindera. Kahit anong hirap, sige pa rin siya para sa kanyang mga apo. Nagpatuloy si Aling Rosa sa pagbili. Hindi niya iniinda ang mga sinasabi ng iba. Alam niyang walang ibang magtataguyod sa kanyang pamilya kundi siya lamang. Sa bawat hakbang niya, dala niya ang bigat ng pangungutya ng ibang tao, pero mas mabigat sa kanyang puso ang pagmamahal para sa mga mahal sa buhay. Habang naglalakad si Aling Rosa sa kahabaan ng palengke, napansin niya ang isang malaking tindahan ng mga tinapay na puno ng iba't ibang uri, mga pandesal, ensaymada at mga mamon na mukhang sariwa pa dahil bagong hango sa oven. Napahinto siya sandali, pinagmamasdan ang mga tinapay habang iniisip kung kaya ba ng natitirang pera niya na bumili ng kahit ilang piraso para sa kanyang mga apo. Pasilip-silip siyang nakadungo sa salamin, parang natutukso. Ngunit nang magtagal-tagal na siyang nakatanaw, ay lumapit ang tindera na may masungit na tingin. Ano ba? Tingin ka lang ng tingin dyan eh. Kung bibili ka, bumili ka na. Kung hindi naman, huwag kang tatambay dito. Istorbo ka eh. Sabi ng tindera na may halong pang-insulto, sabay takip ng ilong. At naku, Lola, ang baho-baho mo pa. Nakakawala ka ng gana sa mga bumibili. Napahiya si Aling Rosa ngunit hindi siya umalis. Tinitigan niya ang tindera, sinubukang magpaliwanag. Pasensya ka na, iha. Nag-iisip lang kasi ako kung kakayanin ng pera ko para makabili kahit konting tinapay lang para sa aking mga apo. Ngunit imbis na maawa, lalong sumimangot ang tindera at inirapan si Aling Rosa. Kung wala ka namang pambili, umalis ka na lang. Araw-araw ka na lang nakikita dito. Tingin ka lang ng tingin. Baka mamaya may kumalat pa sa ibang customer yung amoy mo. Sa kabila ng sakit ng mga salitang iyon, pinilit ni Aling Rosa na manatiling kalmado. Huminga siya ng malalim, kahit puno ng pangungutya ang paligid at tumingin ulit sa tindera. Kung alam mo lang, iha, ang hirap ng buhay namin. Pero sige, pasensya ka na. Umalis si Aling Rosa ng mabagal, nangingilid ang luha. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, biglang may isang batang naglakas loob na lumapit sa kanya, bit-bit ang isang maliit na supot ng pandesal. Tanggapin niyo po ito, Lola, sabi ng bata. Gusto ko lang po na makatulong po sa inyo kahit papaano. Hindi maiwasan ni Aling Rosa na mapangiti. Kahit papaano, ay may isang tao pa rin na nakakaunawa sa kanyang pinagdaraanan.
Tinanggap niya ang pandesal at nagpasalamat ng taos-puso bago tumuloy pa uwi, dala ang kaunting biyayang magpapasaya sa kanyang mga apo. Lumipas ang ilang araw, ngunit paulit-ulit lang ang sinasapit ni Aling Rosa tuwing pupunta siya sa palengke. Bawat araw parang mas tumitindi ang pangungutya ng mga tao sa kanya. Sa bawat tindahan na kanyang mapuntahan, karne, gulay, prutas, may mga bulong-bulungan. Mga tingin na puno ng pag-aalangan at pamimintas at hindi nawawala ang pagtatakip ng ilong ng mga mamimili at tindera. Si Aling Rosa na naman. Hala, distansya muna tayo, baka mahawa tayo dyan. Bulong ng isang tindera habang sinasaway ang kanyang katabi. Talaga bang hindi naliligo yan? Wala ba siyang pamilya para sabihan na ayusin naman ang kanyang sarili? Sabi pa ng isa na walang pakundangan sa damdamin ni Aling Rosa. Mahirap talagang magtiis, lalo na pag ang amoy sobrang tindi na. Dagdag pa ng isang tindero habang nilalagay ang hinanda niyang mga gulay. Para siguro hindi ito maabot ni Aling Rosa. Habang matyagang itinutulak ang kanyang lumang kariton, pilit na hindi pinapansin ni Aling Rosa ang bawat salitang pumapatama sa kanyang dignidad. Kahit ang mga batang naglalaro sa tabi ay natuto ng gayahin ang mga matatanda. May ilang mga bata na lumalapit sa kanya para siya ay tanungin. Lola, bakit po kaya kayo lubha ang baho? At tumatawa sila bago sila nagtakbuhan. Sa tindahan ng bigas, narinig niya ang sinabi ng tindera. Hoy Rosa, kaya ba ng pera mo? Baka tingin ka na naman ng tingin tapos wala ka naman palang pambili. Sabay hagikik kasama ng ibang mamimili. Hindi sumagot si Aling Rosa, pinilit lang niyang ipagpatuloy ang pamimili kahit ang bawat hakbang ay puno ng hirap. Hindi lang dahil sa edad, kundi dahil sa mabigat na titig ng mga tao sa kanya. Sa kabila ng pagod at pagmamaliit na kanyang tinatanggap, hindi niya magawang bumitaw sa kanyang layunin ang makabili ng sapat na pagkain para sa kanyang mga apo. May ilang beses na rin siyang nakikitang palihim na pinagmamasdan ang mga tindahan ng tinapay, lalo na tuwing amoy na amoy niya ang bagong lutong pandesal sa umaga. Pero imbis na bumili, palihim lang siyang tumititig mula sa labas. Iniisip kung paano mapapasaya ang mga apo kung may maiuwing tinapay man lamang. Minsan nilapitan siya ng isang batang tindera at sinabing, Aling Rosa, sa totoo lang, nakakaya na po na lagi kayong nandito. Tapos hindi po maganda ang amoy nyo. Baka pwedeng sa ibang lugar na lang po kayo mamili. Walang salita si Aling Rosa, pero ramdam na ramdam niya ang bigat ng bawat salitang naririnig. Ang bawat araw na pagpunta niya sa palengke ay nagiging pagsubok, parang dumadagdag sa bawat hakbang ang mga bigat ng panghusga ng ibang tao. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya magawang sumuko. Ano nga kaya ang magagawa ng isang matanda na? At tama nga bang komprontahin siya ng mga tao sa hindi naman magandang pamamaraan? Sa muling pagpunta ni Aling Rosa sa bakery, parang kinakabahan siya ngunit hindi niya iyon pinahalata. Muling bumungad sa kanyang masarap na tinapay sa loob ng salamin, mga bagong hango sa oven, mga pandesal ensaymada at mamon na nakahanay. Tila inaakit siyang bumili para maipadama sa mga apo ang kaunting kaligayahan. Ngunit hindi pa siya nakakapasok ng buo nang mapansin ng nagtitinda ang kanyang pagdating. Napansin niyang muling lumalim ang mga tingin ng ibang mamimili sa kanya. Ang tindera na may bahid ng inis sa kanyang muka, agad siyang nilapitan. Hoy, Aling Rosa, ano na naman ang ginagawa mo dito? Tingin ka na naman ng tingin wala ka namang binibili. Hiyaw ng tindera sa kanya, walang pakundangan kahit maraming taong nakatitig. Napahiya muli si Aling Rosa at sinubukan niyang maging kalmado. Pasensya na talaga iha ha, gusto ko lang talagang makabili ng tinapay. Napangisi ang tindera at may halong panlalait ang mga sumunod na salita. Nako, Aling Rosa, kung ako sa'yo, hindi na ako magpapakita dito. Sobrang baho mo Tapos tingin ka lang ng tingin. Talagang hindi matutuwa ang mga namimili dito nang dahil sa'yo. Hindi na ata normal yung amoy mo. Ilang mamimili ang nag-umpisa na umiling at nagbulong-bulungan. Nalalong nadagdagan ng hiya ni Aling Rosa. Narinig niya ang mga sinabi ng ilan sa kanila. Bakit ba siya nandito? Dapat ata naliligo muna siya bago maglakad-lakad sa mga tindahan. Hindi niya ata alam ang salitang hygiene. Dagdag ng isa, sabay tawa na may halong pangungutya.
Hindi na natiis ng tindera at tinabig nito si Aling Rosa palayo sa harapan ng tindahan. Aba, baka magkalat ka pa dito, Aling Rosa. Lalo lang mawawalan ng gana ang mga tao. Alis na! Alis! Ngunit bago pa man makalayo si Aling Rosa, isang boses ang naghari sa paligid. Isang matipunong lalaki na halatang may otoridad sa lugar ang lumapit. Nakaayos ang suot nitong polo at may seryosong ekspresyon sa muka. Lumapit siya sa tindera at sinigawan ito nang may halong galit sa kanyang tinig. Anong ginagawa niyo sa nanay ko? Hiyaw ng lalaki na ikinabigla ng lahat ng tao sa loob ng bakery. Nagulat ang tindera at ang mga tao sa palengke na nakarinig sa sinabi niya. Oo, siya ang nanay ko. At siya lang naman ang tunay na nagmamay-ari sa lahat ng negosyo natin dito. Namutla ang tindera at hindi makapagsalita. Lahat ng tao sa paligid ay napahinto at napatingin sa kanila na parang hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Naku sir, hindi ko po alam. Pero bakit po? Pautal-utal na sagot ang tindera, halatang hindi makapaniwala sa revelasyon ng lalaking nasa harap niya. Hindi mo alam? Kailangan mo talagang sumailalim ang nanay ko sa ganitong klaseng misyon para lang malaman ang tunay na ugali niyo. Sa dami ng beses ko nang sinabi na tratuhin ng maayos ang lahat ng customer, lalo na ang matatanda, pero ito kayo, pinagmumukha niyong mababa ang taong naghirap para maitayo ang negosyong pinagtatrabahuhan niyo. Napayo ko ang tindera, hindi malaman kung saan lulugar sa sobrang kahihiyan. Patawad po sir, hindi ko naman po alam. Akala ko po kasi. Akala mo? Akala mo okay lang nabastusin ng iba ang tao nang dahil sa itsura nila? Dahil lang sa tingin mo ay mababa sila? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko noong unang araw ng trabaho mo dito? Singhal ng may-ari. Napuno ng katahimikan ng paligid at lahat ng tao ay nakikinig, puno ng hiya ang kanilang mga mata. Sinipat ng may-ari ang tindera at sinabing, huli ko na kayo ngayon. Kaya pala maraming nagrereklamo sa inyo. Alam niyo ba na siya ang nagtayo ng lahat ng ito para makatulong sa mga tao? Kaya sinasabi ko ngayon, mawala na kayo dito. Ayaw ko nang makita ang ganitong klaseng asal sa negosyo namin. Humakbang papalapit ang may-ari kay Aling Rosa at tinawakan ito nang magiliw sa balikat. Ma, tapos na po ang pagpapanggap nyo. Alam ko po kung gaano kayo nasaktan sa mga salitang binato nila sa inyo. Pero kailangan kong malaman ang tunay nilang pag-uugali para malaman ko kung sino ang karapat-dapat mamili dito. Hindi may iwasang maluha si Aling Rosa, hindi dahil sa sakit ng naranasan niya sa nakalipas na araw, kundi nang dahil sa pagmamahal ng anak niya na nagbigay ng halaga at hustisya sa kanyang nakaraan. Nagpatuloy ang may-ari. Simula ngayon, ang bakery na ito ay magiging bukas para sa lahat, lalo na sa mga katulad ni Mama. Mga sino mang hindi marunong rumespeto at magpakita ng malasakit ay walang puwang sa negosyong ito. Tumahimik ang lahat ng naroon, puno ng hiya at pagsisisi. Samantalang si Aling Rosa sa kabila ng mga pinagdaraanan ay napangiti sa kabila ng luha sapagkat alam niyang may isang anak na handang ipaglaban ang kanyang dignidad at karangalan. Sa huli, ang mga tindera ay tuluyang pinatalsik sa tindahan at naghanap ng mga taong maaaring pumalit. Yung taong may puso at hindi pagmamalupitan ang mga taong walang pambili ng kahit na ano. Palagi nating tandaan hindi natin alam ang tunay na pagkatao ng isang tao at kahit alam man natin ito, wala tayong ni katiting na karapatan para sila ipahiya, husgahan at maliitin na para bang normal lamang ang mga ito. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.